Si Duterte ay naging Pangulo ng Pilipinas sa edad na 71, kaya siyang pinakamatandang taong humawak sa katungkulan. Ilan sa kanyang mga nagawa ay pagbaba ng bilang ng mahihirap mula 23.5% hanggang 16.7% dahil sa tatlong pangunahing reforma sa buwis. Una ay ang rice tarification law na nagtanggal sa monopolyo ng bigas at pagpayag sa pag-aangkat dahilan upang mapababa ang presyo ng bigas. Pangalawa ay ang Grain o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law ng Enero 2018. Ito ay nagbibigay exemption mula sa income taxes para sa mga kumikita ng hindi humihigit sa 250,000 pesos kada taon. At ang pangatlo ay ang Universal Healthcare Act, isang sosyalistang batas na kinopya ng mga bansa tulad ng Thailand, ngunit nasisira ng malawakang katiwalian sa Health Insurance Agency ng Pilipinas, ang PhilHealth. Pinasimulan ni Duterte ang kampanya laban sa illegal na droga at nagbigay ng parusa at banta sa mga abusadong korupsyon ng tubig, telecommunications at media. Pinagsikapan niyang tanggalin ang mga pangmatagalang kontrata ng dalawang pangunahing concessionaire sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya, ang Maynila Water at ang Maynila Water Corporation, maliban kung tatanggap sila ng bagong kontrata na mas mahusay na termino para sa gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ni Duterte, nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na credit rating sa kabila ng COVID-19. At noong June 2020, na-upgrade pa ng Japan Credit Rating Agency ang rating sa Pilipinas sa A-. Sinimula rin ni Duterte ang Build Infrastructure Plan na ang makabuluhang bahagi ng patakaran ay ang pagbuo ng mga infrastruktura at industriya. Kasama din sa mga programa ang pagpapatuloy ng ilang mga proyekto na sinimula ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Pinirmahan rin ni Duterte ang bagong batas na nagbibigay ng libreng edukasyon sa kolehiyo. Bigyan rin ng pansin ang environmental governance sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nilagdaan rin niya ang batas na nagbabawas ng red tape para sa mga business permit. At batas sa reforma sa buwis para matulungan ang mga negosyo na apektuhan ng pandemya. At pinirmahan ni Duterte ang Bangsamoro Organic Law. At pinalawig din niya ang validity ng passport at driver's license. Hello guys, it's a Sunday, so it's our holiday. So today's video guys, nagyaya nga itong isa sa mga friend namin, kakain daw kami ng pizza. So dinala ko sila dito sa Hongsu-kyu. Hongsu-kyu or Hongsu ko ay iwan. Uno maintindihan kung paano i-pronounce dito. So ito na nga ang pinatahihintay namin guys, ang Dorian Cheesy Pizza. Pizza! Tara guys, tikman natin.